Hindi alam ng ating mga kababayan, hindi trabaho ng Congen yung issue na to. So, Miss Apple, trabaho to ng DMW. Ang problema, pag nagmamarites, kailangan mag-research. Miss Apple, alin sa mga sinasabi mo sa Tribune ay personal knowledge mo at ilan doon ay chismis lang na napakinggan mo lang? Yun lang po yung sinabi ko sa Daily Tribune. Yung iba naman po sumbong na po ng... Kaya nga, so chismis. Sumbong po. Ano kaibahan ng sumbong at saka chismis? Sumbong nangyari po talaga sa kanila. So paano alam mo na tunay na nangyari? Hindi lang po isa ang nagsabi. So 400 ang nabiktima dito lang na to. Ilan ang estimate na nabiktima sa buong Milan ng mga patronato? Sabihin mong 1,200. Kaya ba ng Congen harapin ang 1,200 na tao? Oh, so bakit kayo nagko-complain na hindi naharap personally? So hindi na... 'Di ba? Kasi ganito rin sa akin din bilang isang media practitioner at meron akong programa Wanted sa radyo. Tama ka, meron yung tinatawag na personal knowledge. Meron naman din yung lumalapit sa akin para magsumbong. I don't have personal knowledge of their experience kasi wala naman ako doon. Pero I took their word for it because pumunta sila sa akin, nagsasabi na sila ay nasaktan ni so-and-so at nagpapakita ng mga dokumento. So yun ay valid sa akin. Ito po yung Sir, magkaiba po yung personal knowledge at yung kwento. Okay Hindi po po, personal pero- knowledge yun. Alright. So we're lawyers here, so we have to make that I diba? am not a lawyer, Mr. Chair. Yeah, pero but ang sinasabi it's a ko legal po, matter, so we have to be hindi lang clear po about ito it. legal matter, pati po para sa akin bilang author sa isa sa mga resolusyon na gusto kong pahalagahan yung sinasabi ni na Miss Ako. Yes, but Senator Risa, if I go here and say, na kwento ng mga tao tungkol kay Risa, magre-react ka eh. Mr. Career to ng mga taga-DFA, hindi Mr. pwedeng Chair, chismis or hearsay ang I- gagawin natin dito. Doon ako No, I'll go there if you So, allow me Mr. Chair, after Mr. Hernandez. Babalikan ko sila. Na-interrupt kasi Yes, yung trend ng pagtatanong ko sa kanya. I am Hindi sorry kayo about interrupt that. eh. But, 1 minute suspension? Mr. 1 minute Chair, suspension muna. may I just complete para kay Miss Ako. Marami kasing bansa, pag nawalan ng trabaho yung OFW, they have to go home. Dito na sila kailangan mag-apply. So, nung wala pang Department of Migrant Workers, the DFA was working hard with the host countries na pwede bang may palugid kayong time pag nandyan yung mga OFW para hindi na nila kailangang umuwi. Makahanap sila ng trabaho. Ang problema, dun ngayon pumasok yung scam. So, may mga bansa na maluwag sila sa Pilipino na hindi pinapauwi right away, may mga nag-iimbento that they can, for money, get them jobs. Okay. Second, I'm very much concerned how both the Department of Foreign Affairs and Migrant Workers has handled this. You're putting all the onus on Congen Cato when as early as August, alam nyo na lahat na meron to. And my questions will prove my point. Last 2 points, Mr. Chair. I'm also concerned whether this was a demolition job by some people in Tribune or whether this was a legitimate press freedom issue of bringing out this issue. If it was a demolition job, I will ask you questions, Ms. Fernandez, don't worry. If it was a demolition job, a PR job, bakit kayo sa DFA at migrant workers, hindi kayo nagsasalita para sa empleyado nyo? Oh, ngayon, kung hindi naman to demolition job, bakit nyo hindi dinidisiplina ang inyong sariling worker? Diba? Dalawa lang naman yun eh. So what's my main point? Tiwala sa gobyerno. Nawawalan yung OFW ng tiwala sa gobyerno dahil sa nangyayaring ganito eh. Dapat August solved na to eh. Kung nagpanik kayo sa DMW at DFA na may ganitong scam at tumulong kayo, tapos na to. Kung may ginawang masama si Congen Cato, dapat tinanggal nyo na. Or sa sunod-sunod na banat ng Tribune, nilabas nyo yung investigasyon nyo. May investigasyon naman kayo eh. Yes or no, Yusek De Vega? You have an investigation, di ba? Yes or no lang? Yes or Your no? Honor, I was there for the, actually, it wasn't an investigation, more than a fact-finding. Oh yes. So you had the fact finding, yes or no? Yes. Oh, and was Yusek was Elmer Cato cleared? Yes or no? Sir, I was not there to accuse him of anything. No, I'm not talking about you. I'm talking about the FA. I have limited time, Yusek. So I just want a straight answer. Was he cleared or is he guilty? There is no evidence that he made money out of this thing. Or Okay. anything. It seems that, well... Did he drop the ball in the investigation or was he on it? Ganito po nangyari po, if I may. No. Yeah, straight lang naman to eh. Kung baga sa ruling, you can submit it later. Gusto ko lang yung dulo ng ruling. So there's no evidence that he got any money. Yung mga sinabi niya dito kay Senator Tulfo, na as early as August, humingi ng abogado, etc. Totoo yun, hindi? Yes. Okay, so let me stop there. Pero wala kayong, sumagot ba kayo?
sa Tribune? Kinall out niyo ba yung Tribune na sinisira nila ang DFA? Hindi lang naman si Elmer ang ano eh. When I was secretary, inuutusan ko si Elmer. Elmer, pag may bumanat sa ambassador ko or sa congen ko, sagutin nyo kung tama sila. Kasi don't let it fester. Di ba? Nabubuo yung public opinion ng tao eh. Oh, so let me now go to my question. When I was secretary, we increased the legal assistance fund from 100 to 250 million pesos. And we totally changed the guidelines. Dati, kailangan may kaso na yung OFW bago mo pwede bigyan ng abogado. Under the new guidelines, when I was secretary, so old na yon dahil 2018 pa yon, nangungonsulta pa lang pwede na, di ba? And during that time, the ambassador was authorized to go ahead and get it. It was a simple text message to Yusek Sara, tapos go na. So let me ask, bakit August 30 ang request? Bakit inapprove nyo ng bakit November pa nagka-abogado? And this is, let me, preliminary question to that. Trabaho ba ng DMW ngayon yan o trabaho ng DFA? Yung magbigay ng abogado. Kaninong trabaho yon? Answer, Mr. Yusek De Vega. Yes, sir. Technically, dahil OFW sila, dapat sa DMW. Okay, But- DMW, bakit hindi nyo binigyan ng abogado? Nirequestan kayo ang aga-aga pa, August 30. Your Honor, meron po. Meron po kaming hinahire na abogado sa Italy at meron na po silang abogado. What date, sir? The very first time we came to know of the incident, a fact-finding team was sent there and the fact-finding members hired the lawyer immediately. Your When, sir? When? Dr. Lalia, because I have limited time, I want to get to the bottom of this. The chairman and Sen. Risa are just being gracious to me. Give me the dates. Kailan nyo nalaman na may scam at kailan kayo nakahire ng abogado? Your Honor, the team went there in second week of October. Oh, And then, August pa lang sinabi na eh. Di ba may tao naman kayo doon? yes, Your Honor. Conjen Cato, ilan ang Pilipino sa Milan? About more than 100,000, Ilan ang Pilipino sa Italy? about 167,000. So, isa sa pinakamalaki sa Europe? Opo. Okay, Yusek Olalia, magkaibigan tayo ha, but let me be forefront dito sa hearing na to ha. Meron ba kayong senior official doon sa Italy? May labor attaché kayo nung August last year? Yes, Your Honor. Meron po. Wala. Mr. Chairman, please note, hindi alam ni Yusek na wala silang senior official doon. Kaya nagkaganito, kasi trabaho nyo yan eh. At isa sa pinakamalaki ang Pilipino sa Italy. Hindi alam ng ating mga kababayan, hindi trabaho ng congen yung issue na to. So, Miss Apple, trabaho to ng DMW. Ang problema, pag nagmamarites, kailangan mag-research. Di ba? Chat group. So let me stop at you first and go to Miss Apple. Miss Apple, alin sa mga sinasabi mo sa Tribune ay personal knowledge mo at ilan doon ay chismis lang na napakinggan mo lang? Yun tungkol lang po kay Crisel Respicio. Ang ano yan? Yan lang ang... Yun lang po yung sinabi ko sa Daily Tribune. Yung iba naman po sumbong na po ng... Kaya nga, so chismis. Sumbong po. Ano kaibahan ng sumbong at saka chismis? Sumbong nangyari po talaga sa kanila. So paano alam mo na tunay na nangyari? Hindi lang po isa ang nagsabi. So 400 ang nabiktima dito lang na to. Ilan ang estimate na nabiktima sa buong Milan ng mga patronato? Sabihin mong 1,200. Kaya ba ng congen harapin ang 1,200 na tao? Oh, so bakit kayo nagko-complain na hindi naharap personally? So hindi na... 'Di ba? Your Honor, hindi Ang mga senador ba hinaharap ba namin kayo lahat personally? Gusto namin. But there are 110 million Filipinos. So yun nga ang sinasabi kapag ka-chismis kasi. 'Di ba? So kung grupo-grupo yon, haharapin ng congen yung leader ng mga grupo. Iba yung hindi inaasikaso, iba yung hindi hiniharap. Yung secretary ba ng justice, hinaharap ba niya lahat ng complainant? Oh, 'di ba? So ano yung totoong sinabi niyo sa Tribune at ano hindi? So sinabi niyo ba sa Tribune na kumikita si So may I ask Mr. Hernandez, sino Mr. Chair, sinasabi niyo na The indulgence of Senator Alan. Mr. Chair, Senator Rizzo. if I just may, gusto kong mas pahalagahan yung sinasabi ni Miss Apple sa atin mula nung nakaraang hearing na maaring hindi lahat ay personal knowledge na sinabi naman niya, may mga sinabi sila na reklamo sa kanila at nirelay lamang nila. Pero ito po ay
yung marami din ay masasabi nating personal knowledge na, karanasan niya sa either sa sarili niya or sa mga kababayan sa Milan na nagkwento sa kanya. So, ito po Sir may Chair, higit magkaiba na po yung halaga. personal knowledge at yung kwento. Okay Hindi po. po personal Pero, knowledge yun. Alright. So we're lawyers here, so we have to make that I am diba? not a lawyer, Mr. Chair. Yeah, pero but ang sinasabi it's a ko legal po, matter, so we have to be hindi clear lang po about ito it. legal matter, pati po para sa akin bilang author sa isa sa mga resolusyon na gusto kong pahalagahan yung sinasabi ni na Miss Apple. Yes, but mula Senator nung- Risa, if I go Minsan here talaga, and say, if I go here and say na kwento ng mga tao tungkol kay Risa, magre-react ka eh. Mr. Chair, Career to ng mga taga-DFA, hindi Mr. pwedeng Chair, chismis or no, hearsay ang gagawin natin dito. Doon ako No, pinaka I'll go there if you No, allow me Mr. Chair. after Mr. Hernandez. Babalikan ko sila. Na-interrupt kasi yung trend ng pagtatanong ko sa I kanila. am Hindi sorry kayo about interrupt that. eh. But 1 minute suspension? Mr. 1 minute Chair, suspension muna. may I just complete para kay Miss Apple. May I just complete? Halaga at respeto yung sinasabi ng resource person natin na hindi lamang chismis. So that was the main point of my interjection. Thank I'm you, sorry Mr. for that, Chair. Madam Chair. I'm zealous you, about Miss DFA and Analan. DFC. I'm sorry for that. Miss Apple, hindi ko po. Senator Alan Peter, kasi ganito rin sa akin din bilang isang media practitioner at meron akong programa Wanted sa radyo. Tama ka, meron yung tinatawag na personal knowledge. Meron naman din yung lumalapit sa akin para magsumbong. I don't have personal knowledge of their experience kasi wala naman ako doon. Pero I took their word for it because pumunta siya sa akin, nagsasabi na sila ay nasaktan ni so-and-so at nagpapakita ng mga dokumento. So yun ay valid sa akin. Ang kaibahan, Mr. Chair, ikaw, tatawagan mo yung opisyal, tatanungin mo siya. So kung mo, nagsumbong ako sa iyo, Sir Tulfo, mukhang kumikita na si El Mercato, hindi niya inuupuan. Tatawagan niyo po siya. Kung mukhang guilty, didiinan niyo po siya. Pag hindi, hindi. Eto po, meron na writings of a hatchet job, which by the way, Mr. Chair, that's what I want to go to. But I will tell Miss Apple nga na hindi ko minamaliit yung experience OFW malasakit mo. I'm just putting it together with what happened sa Tribune. If you give me lang a few questions, Mr. Chair, I'll prove my point. No? Pero hindi ko minamaliit yung inyong, in fact, I thank you for coming forward kasi nakakatulong to sa mga taga-Milan. I thank you for having time for a chat group. Sinasabi ko lang, kung 5 na nabasa mo ay totoo, pagka yung 1 o 2 hindi mo sure at sinabi mo sa dyaryo, naapektuhan yung buong testimony mo. So kung may magsumbong kay Chairman Tulfo, inaapi yung 300 OFW at mukhang totoo yun, isumbong mo. Sinabi, Mr. Chairman, kinunan ng tigpa 500 yung mga OFW. Totoo yun, sumbong mo. Pero sinabi, Mr. Chairman, yung DFA Secretary, inupuan. Yung migrant workers, inupuan. Si ganito, inupuan. Tapos pag tinanong ka, paano mo alam inupuan? Sinabi lang po nila. Pero sinabi naman po ng iba, hinarap sila. Nadadamage yung testimony mo eh. Diba? So, but let me go to Mr. Hernandez. No? Mr. Hernandez, so when you made those articles about Mr. Cato, no? Sinong kino-quote mo sa mga natin dito ngayon? There were several po na No, those are present now. from those present, Enrico, Vanessa, So, ang kinote mo sa kanila, Jeffrey. which specific ang kinote mo sa kanila? Na kumikita na siya, inuupuan niya, or what? Wala dun sa walang kumikita. Yung inuupuan quote dun sa yung Alpha 400 na yung story, yung Recall Cato, meron dun Yeah. So you came out with a series of articles yes po. basically condemning na Conjen Cato. No, I was not condemning Conjen Cato. So when you say alisin na siya dahil revamp, when you say na mukhang guilty, kasama na and everything ganun, that's not condemning. It was quoted sir dito sa articles. Sa Alpha Hindi naman 400. tayo pinanganak kahapon eh. Kahit naman mag-quote ka nung iba eh. Kung 10 ang pwede ko i-quote dito at yung kinote kong isa, dapat mag-resign na si Mr. Fernandez dahil hatchet job ang Tribune. And then I published that. Diba? I cannot now say that hindi tira yon, hindi ano yon. Diba? It's how you latag the news, paano nyo i-angle yung news. So, let me clarify Ms. Fernandez. Who broke the news? Kayo or si Yusek? Kasi iba si Conjen, iba yung nasa transcript eh. Sa transcript, you interviewed him sa earthquake lang and then found out about the scam later on. Correct. Sa kanya, ang sinabi niya, na sa interview, siya ang naglabas ng scam. In-interview namin siya noong September 7 para pag-usapan yung tungkol sa earthquake. If you will allow it, Your Honor, meron kami dalang video dito para maipakita sana yung interview ni Conjen Cato where he also broke there. Tinanong kasi yung tungkol, may sinabi siyang 400
Ang No, that's all I have to know. Yeah. So, siya ang nag-break, hindi kayo. Kasi kaya finalo up namin, Your Honor. Yeah, but Yes. hindi yun yung una yung testimony. Yung una yung testimony, yung una mong interview sa kanya tungkol lang sa earthquake. Nung No. let me finish please. Go ahead. Nung nilabas nyo na yung tungkol sa scam sa Milan, hindi nyo na siya mahuli. That's Hindi, correct. but that's not what happened. What happened was, in your first interview, siya ang naglabas na Yes. meron, and then off the air, sinabi niya sa iyo, ma'am, pasensya na ha, hindi ko mabibigay yung details kasi under investigation to. Hindi ba yun ang nangyari talaga? Your Honor, if you will allow me, we have these subpoena No, the I documents. don't need that because you already admitted eh. Ang tanong ko lang naman is, in your first interview, did he already bring up the scam or not? You already said he brought it up. He did, but I did not interview him. It's Alan and Mr. John Yes. Dodson. Yes. So he was the one who broke He it. brought it, yes. He Yes. brought it out. That's why they came out. Okay. Kaya sila lumabas. Dahil nakita nila si Conjan Cato na nandun sa usapang OFW, so nakipag-contact sa amin yung mga nabiktima, and that's how we started it. And then we tried to call Conjan Cato para sagutin nga ito at i-endorse yung mga complaint. Ayaw niya magsalita. So that's the story, Your Honor. No, that's your story. That's the No, real that's- story, Your No, no, Honor. that's one side of the story. No, That's Your your Honor, story. that's the real story. You know, kahit magpalakasan tayo ng boses dito, it will be Okay. I warn you, you don't have the right to raise your voice in this hearing. You don't have the right. Apologies, Your Honor. you're used to Yeah. that kasi kayo ni can Mr. Fernandez also No, take the seat? Mga resource person, wala kayong karapatan na magtaas ng boses dito. Okay? Ang pwede magtaas ng boses siguro yung nagtatanong sa inyo, pero kayo hindi pwede. Okay? Mr. Chairman, I will also moderate my voice so that I will be respectful. That's why I premise my question, my concern. If this was a PR demolition job, then dapat nag-react ang DFA. If this was a legitimate, dapat siya kinasuhan. And I already asked, they cleared him. So may I ask that Mr. Willie Fernandez, who was also invited, also take the seat, and if he has already taken the oath, Mr. Chair, may questions din lang ako. Ay, ma'am, pwedeng sabay na lang po. Sige, Comsec, nag-vote na ba? Si Mr. Fernan- Tapos na, Senator Yeah. Alan. So let's clear the facts, ha? So, in-interview niyo si Mr. Cato at kaibigan niyo siya, correct? That's true, Oo. Your Honor. Mr. Fernandez, would you like to Happy Valentine's? Valentine, Your Honor. Yeah. So, kaibigan niyo rin po si Mr. Elmer Cato. Yes, sir. Okay. So, nung in-interview niyo, everything was well. Siya po ang nag-reveal na meron scam. Tama ho yan. Tama. Okay. Kaya well po, hindi po ako nag-interview. Yes po. Tribune po. Yung Hindi program po- po ng Tribune. Okay. So, going back to Mr. Hernandez and the writers who wrote and nag-banner about him. Sa isang tao na uupuan niya yung scam, before nyo in-interview, humingi na siya ng abogado. Nung interview nyo, siya nagsabi sa inyo na may scam eh. So mukha ba yung isang tao na inuupuan yung kaso? Your Honor, Opo. pinupuri ko nga po siya. Mm. Sabi ko po sa kanila, kung sinabi sa akin, ang galing ni Elmer Cato, kaibigan ko yan. Yes. Ngayon po, nung subsequent, nakita ko kasi ng mga so-called victims, no? With quotation mark. Yung interview kay Conjan Cato, naglabasan po sila. Kasi si Conjan Cato, mahal ko yan. In the same manner that, pagkakasama tayo eh. You see? I really miss the good days, Your Honor. Di ba? Naglabasan po yung mga tao. Anong gagawin po namin? Yeah. Okay, sige, let's go through that. Let's go through that, Mr. Fernandez. So, okay yan. So, because of what he said, naglabasan. Opo. So, dahil you're a legitimate news organization, you have to interview them. Yes, Diba? sir. Okay. Now, when you interview them, hindi ba dapat, kung may allegation sila against Mr. Cato, i-interviewin niyo naman siya? Yes, sir. Okay. Ginawa po yan, sir. No. I'll ask muna the question, sir. Ha? So, dapat in-interview siya. Di ba? Okay. Pero, hindi ba nauna yung banner painting him as in the pockets of bago niya hiningan siya ng comment? I don't think so, sir. So, Because nung hindi po siya makontak si Elmer Cato, sino yung unang banner? di ba? Sino sumulat nun? Sumusulat po si Alan at Oh, Alan, kailan mo siya hiningan ng comment? Sorry, Mr. Chairman, I just want to shortcut to get to the bottom of it. Just to prove either of the two.
to prove that this was a legitimate breaking story, that they had all the right as press, or that this was a hatchet job? Okay, if I may interject. Hindi po pwedeng- Excuse me, Senator Alan, ako po'y manunulat din at broadcast at the same time. Tama kayo, bago kayo gumawa ng expose, dapat tinatawagan niyo muna yung gagawin niyo na excuse me sir, excuse me. Dapat tatawagan niyo muna yung gagawin niyo na expose para doon sa pagsusulat niyo, nakabalas na. At doon, bahala na yung readers kung sinong paniniwalaan. Ang nangyari kasi, I myself have been a victim of that several times. Na in-expose muna, tapos saka ako mag-react, kumalat na the damage has been done. So, sa lahat ng taga-media dito, kung may mga kapanood ng mga taga-media, dapat make it a practice na before you do an expose on somebody, make sure makuha niyo yung side ng gagawin niyo na expose. Para masabi niya yung side niya, and then sabay niyo isusulat yun. Kasi ang nangyari, expose lang sa isang tao, todo ba na sa kanya, and then get the side later, which is wrong. That's a wrong practice. Sa pagka-media. I've been in media practitioner for 25 years. And I always do that. Never kung banat ako ng banat tapos saka luluso. You know. Thank you for that, Mr. Chairman. And siguro, we can take judicial notice that that's part of the ethics talaga ng ating journalist, di ba? Whether sa broadcast or sa Print. That yung pagbabalanse ng story, hindi pwedeng banat muna and then humingi ka after. Dapat sabay. Secondly, how you angle the story, of course, is up to you. Press freedom yan. But it could also be used, diba, to send the wrong message kung PR ang gagawin natin. Diba? But that's a second point. So, Mr. Alan Hernandez, let's clarify the facts before we go to your... Mr. Fernandez, tama ho ba kayo ang editor-in-chief? O presidente? Anong posisyon niyo ho sa Tribune ngayon? Ako po ang publisher. Ikaw ang publisher. Sige, I'll go back to that later on. Mr. Hernandez, so when did you break that first story? Okay. I broke the story on Saturday, September 23. Okay, and that was more or less 3 weeks after Mr. Cato came out with the expose. Okay. But Yeah. Answer my questions muna. That was about 3 weeks after yung interview sa kanya. 2 weeks, 3 weeks. Kailan ang interview mo? September 7. September 7. And you were aware of the September 7 interview? Yes, sir, because Yeah. I was the one who interviewed him. Yeah, and you told him you're going to write about it, but you never wrote about it for 2 weeks, di ba? No, yes or no lang. I mean, madali lang to eh. Mr. Willie, personal knowledge to ni Alan, so Yes. please don't coach him. Yes, I was never. So after the interview, di ba, sinabihan mo si Mr. Cato na, sir, magandang storya to, susulat ko to. Di ba? Yes, Your Honor. Oh, but you didn't write about it for 2 weeks. Yes, Your Honor. So, but you didn't think it was a legitimate story that hundreds of Filipinos were already being scammed? Yes, I knew it was a legitimate Yeah, so but you didn't write about it for 2 weeks. You waited na may lumabas na complainants, then you angled the story again. No, Your Honor, we did not wait. So what did you do for 2 weeks? We continued with our we continued with our. You never wrote about it. I did not. Yeah, for 2 weeks you did not. Di ba? Oh, kasi sabi niyo public service to, Tribune is ganito, ganyan, but you never wrote about it for 2 weeks. So when you finally wrote about it, the story was not the scam. The scam was, what's the first one you wrote? You're holding it up. So go ahead, hold it up. Para lumaki yung circulation niya. Ano yan? Over 400 Filipinos scammed in Italy. Tapos what did it say about Conjen Cato? Meron na dyan statement about him or wala? In an early interview with Usapang OFW, Philippine Consul General to Milan, Elmer Cato, confirmed cases of Filipinos being recruited illegally into the country. So yan pa lang, yung una. After 2 weeks, okay? So after 2 weeks, yan pa lang sinulat mo. Ano yung next na lumabas na banner din? September 24 on Sunday. Yeah, Mega Racket Beard. Sorry? Yung Mega Racket Beard. Yeah, okay. Then anong sinulat mo about Conjen Cato dyan? No mention here, Your Honor. No mention. Okay. Ano susunod dyan? In those 2 articles, did you try to get in contact na with Conjen? Hindi. Yes, Your Honor. And ano sagot niya? It's under investigation. Okay. Basically. Yung first... I'm just quoting from the transcript kasi dinanan nyo na to last week eh. Okay. Diba? I first reached out September 7, 6:19 p.m.
for him to I was wanting to ask him for a second interview for Usaping OFW sa second episode to discuss the illegal recruitment issue. Yeah. So September 7, 6:19 p.m. And then I reached out again. Yes, and basically, ang Pwede sinabi, naman siguro, sabi niya. yeah, 7 but p.m. I read that na, so everyone knows that naman, di ba? So basically, sumagot siya na baka pwede, pero I cannot reveal what's under investigation, di ba? Nakalagay dun am I allowed to? Yes. Yeah. So, he mentioned those things off the record, so I Yes. wasn't able to write about it. Yes, yes. So, kaya nga, so ibig sabihin, in touch kayo, Yes, yes. okay pa niyan. So after 2 weeks, saka mo sinulat. Nung sinulat mo, maganda, you had information. You were asking him for a second interview. Yes. Hindi niya mabigay because he was telling you nga off the record, under investigation, hindi ako pwede magpa-interview. Okay, so what's the next headline? I'll make my point soon, Mr. Chairman. I'll show you my point when we get to that headline that's hitting. Go ahead. But more or less, ano yung... So when did you start hitting... when did the banner start being negative kay Conjen Cato? Ano yung first niyong ganun? Take note, walang masama. If he did something bad, you should expose it. Anyone can assist Mr. Hernandez, hindi man to personal knowledge, ano naman to eh. Yeah, please. Mr. Chairman, may he, okay na po ba? Comsec, Yeah. can we Yeah. put him on the road? Assist lang just for the narrative lang. Okay, sir. Sorry. Sir, What's your state your name? Okay po. Please state your name again, please, sir. I'm John Dodson. I'm associate editor of Big Figure. Do you swear to tell the truth, Yes. the whole truth, and nothing but the truth in this investigation? Yes. So help me God. Yeah. For the record, Your Yes, sir. Honor, thank you. I'm John Henry Dodson. yes. I'm an Welcome, sir. associate editor of the Tribune. And I personally edited some of the stories, Okay. but not all. Okay. So when was the next headline na it started to be negative kay Conjen? I would not want to praise it as being negative, Your Honor. No, kasi before that, so yung unang tatlo was just about the scam and yung isa may quote lang sa kanya na ni-reveal niya. When did we, so ano bang nauna? Ito bang naunang recall or ito bang naunang yung may picture sa kanya na sinasabi baka kumita? Alin yung nauna doon? Help me out na para hindi na tayo paikot-ikot. Alam niyo naman kung ano ibig ko sabihin eh. Alan, Hmm. with regards to the dates, alam yan. So Mr. Alan, yung bang, maganda pa naman pangalan mo. So, Your Honor, we have a issue on September 27, Wednesday, where we had as our banner, Ties That Bind, Okay, Consulate Alpha Scam. so you wrote that, sir? Yes, Your Honor. Okay. When did you call him na lalabas yan? Okay. Did you call him the day before? Did you call him the night before? Did you call him 2 days before? No, I did not call it, sir. Oh, so, my point, Mr. Chairman. So, siya nag-reveal, nakatatlong article na maganda, pero nung nakakuha ng juicy na sinasabing kasama siya sa scam, hindi man lang siya tinawagan, nilabas na nila, on page na nila. Ma'am, let me finish, Mr. Alan, kasi siya may personal knowledge nito eh. Okay, so what was the next one? Okay, so we ran another story September 28, Thursday, with this banner headline. Okay, and then what did you say there about Mr. Cato? Okay, so in the caption, photos obtained by the Tribune shows Philippine Embassy to Italy Consul General Elmer Cato with Alpha assistants sa co-CEOs, Crisel Respicio and Frederick Dotar. Okay, so, and did you again ask Elmer Cato? No. Okay, no again. No. So second time na inupakan nyo, you don't even ask him come. Okay. Thirdly, if you read those two newspapers, does it simply say na magkatabi sila picture or it gives you an impression na magka-close and magkakunsyaba sila? Magkaiba kasi yan eh.
If you show me with a picture with President Pinoy, President Duterte, President Ramos, and say nothing, then the picture speaks for itself. But if you show me, halimbawa, a picture with Hitler and then say killers together, then it gives the impression to people na killer din ako, di ba? So we merely stated in the caption, Your Honor, that there was a photo obtained by the Daily Tribune that shows Consul General El Mercato with the Alpha Assistant posing. Again, hindi tayo pinanganak kahapon. So you reported twice na may scam, na ito ang possible may scam, and then, wow, news, may picture yung Congen na meron nun. Can the Congen choose kung kanino siya magpapapicture sa 100,000 Pilipino sa Milan? Your Honor. Hindi, di ba? Oh, so you do not think that it was worth a comment? So I'll ask my last question so that I can give up my time. For me, wala akong nakikita masama kung ipopost nila yung picture ni I agree, Mr. Chair. with the owners of Alpha, was it Alpha? Yes. Essentia, as long as tama yung caption. Yes, as long as tama yung caption, Mr. Chair. Pero pag pinapalabas na magkakuntsaba, and then hindi man lang siya hiningan ng comment, that's what I'm trying I didn't see to... that article. Anong nakalagay po doon sa article na yun with the photos of Mr. Cato and the owners of The first one, Alpha the first one. Atienza? What did the Ties caption say? that bind. So the context of this article, Your Honor, was that Alpha Assistenza sponsored the Independence Day celebration in Milan. And we also got from one of our sources a photo that Crisel was supposedly showing to what would be victims, that in the caption of the photo, nakalagay doon, nandito tatay ko. This was the particular picture was the one in sa car with sa car photo. Okay, Mr. Cato, totoo ba na in-sponsor po ng Alpha Assistenza yung affair ng The opisina nyo? Mr. Chair, the celebration of Independence Day the celebration of the 125th anniversary of Philippine independence was sponsored by a number of companies. Alpha Assistencia was just one. And So tama yon. it was the Kalayaan Organizing Committee of the Filipino community that Tanong po was sir. responsible. Okay, so tama yon na isa sa mga sponsor. Isa lang po, hindi po siya yung main sponsor, isa lang po siya sa maraming sponsors. Mr. Chairman, I was actually going to go to that. Go ahead. Thank you. So, Mr. Alan Hernandez, nung sinabing siya nag-sponsor nandun sa picture, di ba? Tinanong mo ba kung sino pa yung ibang sponsors? Tinanong mo ba kung sino ang nag-approve ng sponsors? No, Your Honor. As to today, do you know who approves the sponsors? No, Your Honor. It's the NGO in Italy, it's not the Congen who approves the sponsors. Di ba? So, is that a practice ng journalist na hindi magtanong? You will just assume? We were constantly reaching out to So, Congen Cato. no, you just admitted to me that before that you didn't reach out eh. Bumaliktad ka na, you reached out after na. Ma'am, please don't coach him. You're pointing to the paper, then kukunin niya yung paper eh. Ay, we can review the video eh. Pabayaan niyo siya magsalita. No, magaling ang mga alan. Kaya nilang magsalita ng sarili nila. So I submitted to the Senate our exchange dun sa message. Yeah, but you've been telling me nga eh, na until those two articles na sinimulan mo na i-paint siya na nasa bulsa nung scammer, hindi mo siya tinatanong. And hindi lang naman siya source mo, di ba? Pwede kang tumawag sa DFA, pwede kang tumawag sa mga NGO sa Milan, pwede kang mag-check, di ba? Tinanong kita eh, hindi ka nag-check. So, ibig sabihin, pag hindi ka nag-check, may gusto ka ng storya. Di ba? Oh, yes or no? Gusto mo na yung storya na yun eh. No, Then why didn't you ask yeah, questions first? Well, of course, before I write the story and then I confirm it by editors before we publish it. Your editor is another question. So kung palpak sila na hindi nila tinanong ikaw, kasi kung ako editor mo, yun ang una kong tatanungin sa'yo, I'll go to you, sir. I'll go to you later. But he just admitted in front of you na hindi siya nagtatanong, hindi siya humingi, tapos tuloy-tuloy yung ganito. This is Department of Foreign Affairs, ha? Hindi si El Mercato pinag-uusapan natin dito. Ang pinag-uusapan natin dito, mukha ng Pilipinas sa ibang bansa. Okay, last two questions sa'yo, I have a question for Mr. Fernandez again. Alan, sino ang top guy natin sa Italy? It's the ambassador. So, can you repeat your answer? You have no idea. Okay, I'm informing you now, it's the ambassador.
The congen is under the ambassador. Okay? So, did you think of calling the ambassador? No, don't No, look at your editors, etc. Ikaw ang tinatanong ko eh. So, when I was writing it, I was not able to reach out to the ambassador, Your Honor. Yeah. And kung merong scam, and meron ambassador sa bansa na yon, ang in charge dito hindi yung congen. Kaya ako galit sa DFA. Ang hilig nyo maglaglag ng kasama nyo eh. Kahit nung nandun ako, ganun eh. Pagka negative yung report, pagka kabatch, pagtatakpan. Pagka hindi ka kabatch, ilalaglag na. Takot masyado sa media. Tayuan nyo naman pag tama yung mga tao nyo. Diba? Can you imagine, may storya kang ganito kalaki, hindi man lang tinawagan yung ambassador. So, dito sa Senate, kung may problema sa mga senador, okay na sa'yo kausapin yung Sergeant at Arms. No. So, kung may problema kay Alan Cayetano, okay lang sa'yo, Chief of Staff ko na lang kausapin mo. Hindi mo ako tatanungin. Diba? Ganun ang ginawa niyo sa Italy. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Michael Dingkong, kayo mga OFW, tandaan nyo yung mukha ni 10K, huwag niyo nang iboto sa susunod na eleksyon. Pahayag naman ni Romeo Valmonte, Mr. Cayetano, ang OFW nag-aakyat ng pera para sa Pinas. Ikaw meron ka bang perang nambag sa mga ginagawa ng OFW? May pangako sa tao 10K, nasaan na? At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Inak Adian. Bakit napakatahimik nyo ngayon Sir Rafi? Bakit hinahayaan nyo lang si Cayetano na barbarahin ang mga OFW? Ang saklap naman. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.